Welcome sa IMG Financial Literacy Webinar. So before we start, a little bit about us na makakasama nyo for the next less than 1 hour lang din naman. No? So we are Gavin Joyce and we are an associate financial planners, no? Certified under the Registered Financial Planner of the Philippines. And also financial educators dito sa IMG. And we are both licensed insurance underwriters and online entrepreneur since 2020. Ano? So mamaya may istorya yan. And all of this while being a full-time employee. 'Di ba? So first things first, bago tayo magsimulan, ask yourself this, no? Tanong mo sa sarili mo, bakit ka nga ba mag-iipon at mag-iinvest? Okay? Dahil lang ba sinabi namin, no? So hindi, I believe it's not the reason. So isipin mo ano-ano yung mga dahilan mo para mag-ipon ka at mag-invest, 'di ba? So let me help you with a few ideas, no? So pupuwedeng para makabayad sa mga utang, hindi ba? O kaya naman sa iba mapaghandaan yung inyong retirement, no? Or matulungan ang mga magulang, of course, hindi naman na din sila bumabata. Or kung OFW ka, gusto mo na bang makauwi for good? Na siyempre, meron ka pa ring aasahang pera o kaya pagkakakitaan, no? Kaya naman, if you have your own family, mag-iipon at mag-iinvest ka ba para sa kanila? Or just simply gusto mong magawa lahat ng gusto mo, 'di ba? Siyempre lahat 'yung kailangan pera. So, paano kung wala kang ipon? Paano kung wala kang investment? Saan manggagaling 'yung mga pangtustos mo sa mga 'to, no? So, but other than that, let me tell you a challenging future. Sabi diyan future, meaning sa hinaharap pa. Pero for me, parang sa tingin ko nararanasan na natin siya ngayon, 'di ba? So let me give you some examples of a challenging future or even a challenging present, no? So una diyan is job uncertainty. Ano 'yun? Nowadays, naniniwala pa ba kayo sa salitang job security? Uy, secured na ako dito, stable yung trabaho ko. So, siguro, bago mag-pandemic, yun yung iniisip nating lahat, di ba? But, with the rise of the technology, andyan na, marami ng robots na pumapalit sa mga trabaho dati. Number one example na nakikita natin, no? Sa mga fast food chains, meron ng screen doon, yung malaking screen, doon ka na lang pipindot ng mga orders mo. 'Di ba? Wala nang human interaction. Pagkatapos nun, doon ka na sa cashier. Tapos meron din ngayon sa mga ilang fast food din, yung robot na nagsaserve ng pagkain. 'Di ba? Uupo ka na lang, hihintayin mo na lang. So, less human interaction na din. Sino yung affected doon? Yung mga crew, no? O kaya manufacturing jobs. Yung mga machines na yung nire-replace nila panggawa. Kasi yung machine, hindi napapagod. Yung tao, napapagod na, nagrereklamo pa. Bilang employer, syempre mas gusto nila yung wala nang reklamo. Pinapalitan ng machine. Ano pa yung iba? Maybe sa ibang nakatry na kayo mag-inquire. Tatawag ka sa hotline ng mga bangko, ng mga credit card companies. Ano na yung sumasagot sa'yo? Machine, 'di ba? Press 1, press 2 para dito, para diyan. So, doon nakikita mo pa ba na stable yung trabaho mo kung isa ka man sa mga doon, no? And that's with the help of technology. And hindi natin yan may iwasan kasi we are moving forward. What else? Nabanggit ko, pandemic. Wala naman nag-isip na tatama yun sa atin, 'di ba? And then, maraming trabaho nagsara, kahit ng mga managers, kahit ng mga supervisors, kahit mga boss, natanggal din sila. So ngayon mo pa ba sasabihin na stable yung trabaho mo, no? What else? Low savings and high debt. Madalas ba tayo dito, 'di ba? So or kung wala ka mang utang, wala ka ring savings, no? So hanggang kailan tayo ganito, 'di ba? Yung bang wala kang budget, palagi kang kapos, nag-aabang na naman ng sahod kahit kasasahod mo lang. Okay?
At the same time, meron ka pang binabayarang bills, no? Naging parte na siya ng budget mo, naging parte na siya ng buhay mo. Kumbaga, after mong sumweldo, magbabayad ka ng utang, and then, magre-renew ka na naman. It's been a cycle, naging dependent ka na sa utang mo, no? So, do we want that? Diba? In our future or in our present. What else? High cost of education. Yan. So, for me, I've listed down 4 na senaryo na pwedeng mangyari, no? Kung meron kang pinag-aaral. Kung wala naman, then skip mo 'to, 'di ba? But sa mga may anak diyan, no? 4 lang 'yan. Sasabihin mo sa kanila pagdating ng panahon, "Anak, saan mo gusto mag-aral? Pumili ka, kaya 'yan ni mama at papa. Kahit saan pa 'yan." 'Di ba? Big Four, o kaya basta mamahaling school, o kaya out of the country, no? O kaya naman, "Anak, dito ka na lang mag-aral." Bakit? Kasi dito lang namin kaya ng mama at papa mo, 'di ba? Paano kung wala dun yung gusto niyang course? Paano kung may pa pala siyang gusto, nawalan na siya agad ng option, 'di ba? O kaya naman, "Anak, huminto ka muna, kapatid mo muna yung pagtapusin natin." 'No? Or lastly, "Anak, magtrabaho ka na para makatulong." 'Di ba? So, hindi dahil nakayanan mo before is parang gusto mo na rin siya para sa anak mo kung alin ka man dito na nauwi sa 4 na 'to, 'di ba? Because alam natin between ikaw na nakikinig and me as the speaker, you wanted the best, 'di ba? You wanted the first one, you wanted to ask your children na, "Saan mo gusto mag-aral?" 'No? So, it's a high cost of education, and as we move forward, mas tumataas po ng tumataas ang tuition fee. 'Di ba? So you need to be saving and investing for that, no? Or lastly, increasing cost of living. Yan yung ever palaging nangyayari. 1,000, imagine. Yung nabibili ng 1,000 before, ano pa siya? Probably punong grocery cart, 'di ba? Pag naggo-grocery ka. Pero nung nagtagal napapansin mo, parang naging basket na lang yung napupuno, 'di ba? Tapos eventually, bag na lang, eco bag na lang yung kaya ng 1,000 mo. Basic needs pa, wala ka pang, wants, 'no? Kung gusto mong kumuha ng chichirya o nung ibang extra, hindi ka na makakuha. Kasi nga, tumataas ng tumataas yung presyo ng mga bilihin. Ask yourself, kailan huling tumaas yung sweldo mo, 'di ba? So, matagal na. Hindi nakakasabay sa inflation ng, ng Pilipinas, 'no? So with that, 4 challenging future para sa atin, what you should need to do, 'no, as an individual. So you need to control your future dahil it's in your hands. Wala sa akin, wala sa kapamilya mo, wala sa trabaho mo, wala sa gobyerno, 'no? Wag natin iasa dun. We should be our own money manager. Hindi ka man manager sa trabaho mo ngayon, 'di ba? At least manager ka ng pera mo. Ikaw yung nasusunod, alam mo kung saan mapupunta. Na siyempre sa may kabuluhan. Hindi naman dahil ikaw yung nasusunod, bibili ka na nito, bibili ka na niyan, no? We should learn how money works. Okay? Para mapagtrabaho natin yung pera para sa atin, no? So gusto nyo ba 'yon? Kasi bakit? Yung tao 'pag nagtrabaho, madami pa yang reklamo, 'di ba? Napapagod, nagpapahinga. But once we learn how to make money work for us, how to make money work for you, then andun na. Kasi kahit tulog ka, yung pera nagtatrabaho para sa iyo. Hindi napapagod, hindi nagrereklamo, 'di ba? So now the biggest question is how? Paano, no? Kasi okay po pwedeng nag interested ka sa mga 'yon. Sa mga challenges po pwedeng talagang napaisip ka, you need to prepare, you need to do something. Pero the question is how, 'di ba? That's why we are here, no? Just learn these basic money concepts. Basic lang before we move on dun sa mga terminology na mahirap intindihin, 'di ba? So dito lang din kami nagsimula 6 years ago. This same money concepts. Hindi siya nag-iiba, it's true to life, pero yung tao
sa tinagal ng panahon, bakit hindi niya ma-realize? Bakit ayaw niyang gawin? 'Di ba? So let me share to you the first concept. And it's called the X-curve concept, no? So ano to? Sa buhay daw natin, merong dalawang linya. Dalawa lang, no? Huwag nyo nang dagdagan. Huwag nyo nating gawing complicated. So yung pababa, that's the responsibility. Yung pataas, that's the savings. Okay? So sabi dito, doon muna tayo sa blue. No? Sabi dito, while you are young, you have big responsibility. Bakit? Pupwedeng breadwinner ka, no? Pupwedeng natulong ka sa pamilya. Kaya naman, mataas yung responsibilidad mo. And this one, hindi siya basta after mo mag-aral. Hindi. No. Nagsisimula yan kung kailan ibigay sa'yo, kung kailan mo gagampanan. 'Di ba? Kasi nga may mga nag-working student, nakasupport na rin sa family, tapos sa sarili niya at the same time. So, not necessary after mo bang magtrabaho, breadwinner ka na. After mo bang mag-aral, breadwinner ka na. So, hindi ganun. No? You have a big responsibility. Madalang lang po kasi yung mga pinanganak na may kaya, although yung mga sweldo nila, kanila lang. But most of us, andito tayo. 'Di ba? So, dapat daw, over time, habang tumatagal, tumatanda, bumababa siya. So, ang goal natin is to have no responsibility. Bakit? No? May anak ka, magtatapos naman yung pag-aaral, aalis na yan sa'yo, sa poder mo. 'Di ba? If that's the case. But what if hanggang apo mo, cargo mo pa rin? Is that a problem for you? Think again. 'Di ba? Because masosolusyonan yan ng financial education. If you want to stop the cycle sa'yo ng ganito, then you should start learning right now. Okay? Ngayon naman, yung kulay green is the savings line, yung ipon line natin, no? Nagsisimula tayo na walang savings. Bakit? Ano yung katapat niya sa taas? Big responsibility. Mahirap mag-ipon kung may responsibilidad ka sa buhay, no? Tama o tama, 'di ba? Na ang goal natin habang tumatagal is tumataas din siya. So we should have big savings by the time na nagmo-move forward tayo sa buhay, no? So, ang tanong, nangyayari ba? Kasi parang hindi, di ba? Parang yung dalawang linya na to sa buhay natin, parang hindi siya nagpo-cruise. No? Ano ibig sabihin nun? No savings. Nung tumanda ka na, no savings ka pa rin. Diretsong linya lang siya. No? So, ang aim natin dito, pagbalik ta rin natin siya. Dahil, habang bata tayo, we work for money. Tama naman, di ba? May trabaho ka ngayon, may mga racket ka ngayon, nagtatrabaho ka para sa pera. But, by the time that we are old, we should let the money work for us. Ito na yun eh. Ito na yung investment kung tawagin. 'Di ba? Kasi bakit? Matanda ka na, but you still need to eat. Kakain ka pa din, magbabayad ka ng bills, gagastos ka lalo na sa health. Hindi ka naman exempted sa mga yan porque senior ka na. 'Di ba? Saan ka kukuha ng pera kung wala ka ng trabaho kasi hindi mo na kaya? So you should learn how to make money work for you. That's it, no? Pero sa mga senaryo na 'to, merong mga tanong kasi na walang kasagutan, 'di ba? What if you die too soon? While you are young, while you are the breadwinner, while you have the responsibility. What if? What if lang, 'di ba? Paano na yung mga taong nakaasa sa sweldo mo? Paano na yung mga taong nakaasa sa iyo, no? So, the solution for that is to have life insurance. For me, dahil bakit? It's instant money, no? Maraming hindi naniniwala dito dahil sabi nila hindi pa sila mamamatay. I agree. But, do we know kung kailan ba? Di ba hindi naman? Wala naman nagsabi sa'yo na, uy, mawawala ka na bukas. Because if that's the case, alam mo kung kailan ka kukuha ng insurance. Pero dahil hindi mo alam kung kailan, then you should consider getting one. No? What if naman, doon naman tayo sa kabilang parte. 'Di ba? Hindi ka naman kinuha ng maaga ni Lord. Pero, nabuhay ka ng matagal. O, 'di ba? Kasi sabi niya sa'yo, you have a mission here on earth. You have a purpose, no? So, tayo naman masaya kasi mabubuhay tayong matagal, 80, 90, 100, no?
We get to enjoy life, experience life. But, alam mo yung problema dyan? We need investment. Dahil saan ka kukuha ang pera pag matanda ka na? 'Di ba? Sa kamag-anak mo, sa anak mo, sa charity. What if you can prepare for that as early as now? 'Di ba? And then at the same time, you need long-term care. Dahil, aminin mo man o hindi, diyan lumalabas yung mga sakit mo sa katawan. 'Di ba? Pag matanda ka na. So, you should start having that as early as now. Pero alam mo, merong in-between dyan eh. Die too soon, live too long. What if all throughout your life, you get sick? Magkasakit ka. Wala naman nagpapaalam na sakit. Uy, magkakasakit ka bukas, no? Again, it is uncertain. Hindi mo alam, 'di ba? So you need to address these three problems, questions in life. What if you die too soon? What if you live too long? What if you get sick? 'Di ba? So, keep that in mind. Dahil sabi ko nga, your income right now is active because you work actively para doon. Pumapasok ka, 'di ba? May income ka, no? Pag 'di ka pumasok, wala ka income sa trabaho mo. And that is temporary. Again, balik kayo sa job security, stable pa ba 'yun? I don't think so, no? But on the other hand, your basic needs are permanent. You pay for your food, medicine, shelter, bills up until you die, no? That is costly, magastos. So, dun pa lang nakita mo na. Your income is temporary, your needs are permanent. So what to do? 'Di ba? Dahil yung blue line, balik tayo, it can be solved by financial education. How to deal with responsibility the right way, no? Learn, 'di ba? Pero yung kulay green, dito tayo may maituturo pa. Paano mo pataasin yung ipon mo, no? And it is by introducing our second concept, which is the rule of 72. And this is how money works. Pero for me, sa madaling sabi, mas gusto ko siyang ituring na pangontra scam. Okay? Pangontra scam siya sa akin. Bakit? Dahil, ang computation daw po, kung kailan mo malalaman kung kailan dodoble yung pera mo, ay ito. No? Kunin mo yung number 72, walang dagdag, walang kulang, okay? 72 lang, wag mo nang kung ano-ano pa. Tapos i-divide mo daw sa interest rate kung nasaan yung pera mo ngayon. Yung sagot, yun yung bilang nung taon kung kailan dodoble yung pera mo. Okay? So, example, yung pera mo nasa 1%. Ano yun? O pwedeng nasa ATM, kunyari lang, no? ATM account, tumutubo siya ng 1% a year, di ba? So, 72 divided by 1, ilan? 72. O, di ba tama naman ako? I-calculate nyo para sure din tayo. No? So, ibig sabihin, dodoble yung 1,000 mo sa ATM after 72 years. O, di ba? At least dumoble. Pero, ilang 72 years ang meron ka sa buong buhay mo? Baka isa lang. Di ba? Matagal. So, let's get some example. What if yung pera mo nasa 4%? No? 4%. 72 divided by 4 is 18. Tama, di ba? 18 years. Dodoble yung pera mo kada 18 years. Ano yung 4% na nagbibigay? Anong facility? Anong investment, no? Pwedeng time deposit, di ba? You can check the rates right now. So anong sabi dito? Kung 29 ka, example lang naman to, no? Depende sa edad mo, pwede kang mag-compute. Kung 29 ka, meron ka 100,000, nasa 4%, dodoble siya after 18 years. So pagdating mo 65, 400,000 na siya. 65, retirado ka na. 65, sa tingin mo, may income ka pa ba? Wala na. 'Di ba? So ang tanong, kasya ba sa'yo yung 400,000? Malamang sa malamang, hindi. 'Di ba? So move tayo. What if yung pera mo nasa 8%? No? So ano yan? Pwede mutual funds, bonds, or stock funds, ganyan. Depends. Pero ang sabi dyan, it doubles every 9 years. O mas mabilis. 'Di ba? Same scenario. 29 ka, meron ka 100,000. Nilagay mo sa 8%.
By the time that you are 65, meron ka ng 1.6 million pesos. O di ba? Milyonaryo kung tawagin. Pero isipin mo ulit, retirado ka na niyan. Meron ka 1.6. Tingin mo, magtatagal sa yan? Just think about it. Paano kung magkasakit ka? Di ba? Na-opera ka, gagastos ka pa rin sa pagkain, magbabayad ka pang kuryente. Baka 1.6 million, ilang taon lang yung itagal sa iyo, no? So move tayo. What if nasa 12%? So 72 divided by 12, ba 6 years. Mas mabilis, di ba? So age 29, may 100,000 ka, nasa 12%. Pagdating mo 65, meron ka ng 6.4 million pesos. So, sa tingin mo, kasya na ba yan? Ayan, baka dito na tayo mag-agree. Di ba? Uy, 6.4, pwede na yan. No? So, with that, sipin mo. Kasi ito, this is my favorite example dahil it's a true-to-life story. No? Some of my friends have been scammed dito. Kasi ang pangako sa kanila, 20%. Okay? 20%. So, kung kukunin natin to, no? 72 divided by 20 is around 3.5, 3.6 years before it doubles. Eh, ang pangako po, 6 months lang daw. 'Di ba? So, dun pa lang, dapat magtaka ka na. Ay, hindi ito yung naituro sa Rule of 72. Hindi siya dapat ganito kabilis. So, scam ito. Umiwas na tayo. 'Di ba? So, ang dapat nating hanapin, mataas na interest rate. At the same time, meron siyang element of time. 'Di ba? Kasi po sa atin, no, tabi-tabi po diyan sa mga Pinoy. Ang tanong sagad sa investment, tatlo lang. Magkano ilalagay ko? Magkano tutubuin ko? Kailan ko pwedeng i-withdraw? Walang iniisip na, malulugi ba yan? Totoo ba yan? Walang ganun eh. No? Walang bahid ng ganung pagtatanong basta pagdating sa investment. Kaya marami pa ring naloloko. So ngayon, alam nyo na. 'Di ba? Uy, interest rate. Ano nga ulit? Dapat ganito siya. Ganito yung oras niya. Ganito yung taon niyang itatagal para masabi nating totoo. Ngayon, na-share natin yung mga interest rate na ito, saan naman natin siya makikita? 'Di ba? So dito sa pangatlong konsepto, 'di ba? So which is the financial foundation, no? How does it work? This is the right way of saving. Okay? Kasi marami nagtatanong, paano ba mag-ipon? Magtatabi ka lang ba ng pera? At marami, ganun lang yung ginagawa, no? So sabi nila, ay nagsisave naman na kami. But we may be saving the wrong way. Okay? And this is the right way. So ano 'yon? Parang bahay, buuin mo muna siya mula sa ilalim. Paano ka ba magtayo ng bahay? Ano ba inuna mo, bubong? 'Di ba hindi naman? Dapat unahin mo pundasyon para matibay. And what's the foundation of our finances, no? What it should be. Healthcare. Bakit? Health is wealth. Sino ba yung nagtatrabaho? 'Di ba ikaw? Paano pag na-ospital ka, nagkasakit ka? Eh di absent ka, gagastos ka na, wala ka pang kita. So, have something to na fallback mo kapag na-ospital ka. And that is healthcare. Okay? So, there are two types of healthcare, short term at saka long term. So, ano yung short term, no? Pagkakaiba. Short term, kapag ka na-hospital ka anytime soon, yun yung gagamitin mo. Yung long term naman, gagamitin mo siya kapag matanda ka na. No? Kung pwedeng may healthcare ka ngayon sa company mo, that's good. Pero kapag lumipat ka na, wala na. 'Di ba? Swerte kung lilipatan mo meron. Pero kung wala, sorry ka, no? Sasabihin mo may PhilHealth ka, that's good. But hindi na nako-cover lahat. Okay? And then, kung saka ka palang kukuha ng healthcare kapag matanda ka na, I'm telling you, dalawa lang po 'yun. It's either hindi ka nabigyan kasi matanda ka na, mas prone ka na sa sakit, o kaya naman, pangalawa, bibigyan ka nga pero mahal na yung bayad, no? So 'yun po. What's next? Protection, 'di ba? And that is life insurance. A lot of people na nakausap namin is parang ayaw nila. Nagigets ko naman. You don't want to talk about death, you don't want to talk about dying, but we can never tell
'di ba? At ang isa pa, nakausap ko man nga, pero meron naman silang insurance, they are a believer already, that's good. Pero yung coverage, mababa. Example, meron siyang coverage na 400,000. What does it mean? Kapag namatay ka, may makukuha yung pamilya mong 400,000. Masaya, may pera, yes. Pero imagine, saan mapupunta yung 400,000? Kung pwedeng pambayad sa hospital bills bago ka mailabas, yung bangkay mo, yung mga ganun, di ba? O kaya sa pambayad sa burol, sa libing, doon lang napunta. Paano kung may maliliit ka pang anak, gusto nila mag-aral sa magandang school pag tumanda na sila. Pero dahil wala ka na, tas yung pera mong naiwan, kaunti lang, paano na? 'Di ba? So you should get enough protection, yung sapat. Basic rule, kung magkano yung sweldo mo ngayon, i-times mo sa 10 years, no? Kung kumikita ka ng 20,000 a month, i-times mo sa 10 years. That is 2.4 million pesos, no? Basic pa lang 'yun, 'di ba? So what's next? You should manage your debt. Okay? I-manage mo yung mga pinagkakautangan mo. Dahil mahirap mag-ipon kung merong utang. Tama? And at the same time, kung babalikan natin yung Rule of 72, ano? Kakampi mo yon sa pagyaman kung nag-iipon ka, kung nag invest ka. Pero, kung meron kang utang, kalaban mo yung Rule of 72. And believe it or not, ayaw mo siyang kalaban. Dahil kung yung iyong utang ay nasa 8%, for example, yung tubo. So imagine, dumodoble yung bayad mo sa utang kada 9 years kung hindi mo siya maubos agad, no? So yun. Well, some people, pag nakarating kami sa part na to, sabi nila, di ba dapat bayaran muna yung utang before having a healthcare, before having a protection? At the same time, yes. But at the same time, kung kaya mo siyang pagsabay-sabayin, please do so. Bakit? Example, may utang ka ngayon, no? Binabayaran mo, dun ka nakafocus. Nagkasakit ka na naman, wala ka na namang panggastos. Anong ending? Utang ulit. Paikot na lang, hindi ka na natapos. 'Di ba? So much better these three. If you can take care of it simultaneously, please do so, no? And then, saka ka pala magtabi ng emergency funds. Yan. Sabi ko nga, mahirap magtabi ng maiipon kung may binabayaran kang utang. 'Di ba? So dito pa lang siya papasok. Okay po, magtatabi ako emergency funds. Magkano? Hindi alam nung iba. Basta sabi lang, mag-emergency fund ka. 'Di ba? How much? Ano yung basis natin? So general rule, at least 3 to 6 months of your expenses. So what does it mean? Kung may sweldo kang 20,000, may gastos ka rin na 20,000, magtabi ka ng 6 months nun. Magkano yun? 120,000. Or 3 months na lang para hindi masyado nakakagulat sa'yo. No? 3 months, that is 60,000. Anong ibig sabihin ng 60,000 mo o ng 3 months emergency funds mo? We are thinking of the worst here. No? Ano yun? Mawala ka ng trabaho. Kung mawalan ka ng trabaho, may emergency fund kang 3 months, mabubuhay ka pa for the next 3 months. Di ba? I mean, during those times naman, nakahanap ka na siguro ng trabaho. No? So, para dun yan. Ano pa? Kung may masira sa bahay mo, may pampagawa ka, that's emergency. Or, eto, recently, it gave, enlightenment sa akin. No? Parang, ang tanong lang dito, kung masira yung ah, gadget mo, everyday use mo na cellphone, may pamalit ka ba? Kung bibili ka, may pambili ka ba? 'Di ba? So that's emergency nowadays. Pero yung ibang emergency na treatment, sinasabi na, ay magba-birthday, no? Kailangan mangutang. Emergency ba 'yun? Alam mo yung birthday mo taon-taon, 'di ba? So bakit ka magugulat pag malapit na? So paghandaan mo siya, it's not an emergency. Ano pa? Manganganak daw emergency. 9 months po yung bata sa loob ng tiyan mo. Bakit siya magiging emergency? Yung labor, oo. Pero yung pagdadalang tao, then you have 9 months, 8 months to prepare for that. Di ba? O kaya, ay, magpapasok ka na si junior, no? Saan tayo kukuha ng tuition fee? Alam nyo po na nag-aaral yung anak nyo. So, dapat alam nyo yung tuition fee niyan. Hindi yan biglaan na, ay, mag-aaral na siya bukas. Hindi po ganun. No? Or isa pa, I've encountered it. Graduation. May mga graduation fees. 'Di ba? Emergency. Alam nyo po, nag-graduate siya 1 year before. 6 months before. So, dapat nakapagtabi na tayo.
Ito pa yung matindi. Emergency daw, pahiram mo ng pera. Kasi may delivery rider sa labas. Eh, di ba na nag-order ka ng sa online shopping, dapat may pambayad ka pag dumating. No? So, yung mga ganong bagay. And then, saka ka pa lang sa investment. Ay, huli pa pala yon. Yes. Because imagine, no? You have an investment, pero wala kang emergency fund. Kapag nagka-emergency, anong mangyayari? Kukuha ka sa investment mo. Yung investment mo, para saan? Balik ka dun sa reasons mo nung simula. Yung investment mo para dito, para sa education, para sa gusto mong bilhin in the future, para sa retirement mo. Pero dahil nagka-emergency, nahugot mo. Back to zero ka. 'Di ba? O kaya naman may investment ka, walang healthcare, na ospital. Saan ka kukuha ng pambayad? Sa investment mo na naman. Nag-invest ka para sa hospital bills. Gusto mo ba 'yun, no? Hindi po ako excuse dito dahil alam mo yung dati makarinig ka investment. Again, babalik ka sa tatlong tanong. Magkano ilalabas mo? Magkano itutubuin mo? Kailan mo mawi-withdraw? Yun lang. Without thinking about anything else. Alam po ninyo sa atin, no? Kung madalas nating makitang investment. Alam nyo kung ano? Bahay, kotse, lupa. That's the top three. Diba? Bakit? Dahil nakikita. Nakikita mo, nakikita ng tao, matagal ka nagtrabaho, yan yung pinagpaguran mo. No? Wala namang masama doon actually. We all deserve that. No? That's what I believe. Pero, imagine, kung inuna mo yung mga yon, tapos nagka-problema ka sa kalusugan mo, nagka-emergency ka, sa tingin mo ano mangyayari? May tsansa na mabenta mo yung mga pinagpaguran mo para saan? Para sa mga hindi inaasahang pangyayari, no? So, ngayon, if you see the importance of building a financial foundation, then it comes with a cost, syempre. Healthcare may bayad, di ba? Protection, insurance may bayad. Emergency funds, iipunin mo yan. Investment, pera. No? Debt management, ano yung pambayad sa utang? Pera. 'Di ba? Paano kung kulang yung pera mo? So, mas gawin mo pang solid yung iyong financial foundation. Magsimula ka sa increase your cash flow. Dagdagan mo yung kinikita mo, no? Kung ngayon kulang na 'yan, kung ngayon kada sweldo mo nag-iintay ka ulit ng susunod na sweldo, may problema tayo diyan. 'Di ba? Paano kung madali lang ng ilang araw yung sweldo mo? Kaya paano kung hindi ka sumweldo? Wala na. Mapupunta ka na dun sa pangatlo, utang. Hindi ba? So, increase your cash flow first para ma-build mo yung financial foundation mo. And, anong sinasabi natin dito, no? Hindi siya overnight. Hindi siya agad-agad. Ay, magsimula na po ako dyan. Bibuild ko po lahat yan. Depende, kung may pera ka, yes. Pero sa karamihan sa atin na talagang sakto lang, sapat lang. So, what other things to do? Diba? Magdagdag ka ng income mo. Okay? So, that's your financial foundation. You should build it again from ground to up para iwas gumuho. Isang financial crisis lang, tataob ka, 'di ba? So, build it again the right way. So that's the three concept, 'di ba? Powerful ba? No? That's those are just the basic money concepts na natutunan namin 6 years ago, no? And just to share with you our short journey in financial literacy, 'di ba? Why we do this? What's our reasons? Kasi kung nag-iisip ka ng reasons mo ngayon, ilista mo siya, no? But for us, between the two of us, kami ng partner ko, 'di ba, Gabby and Joyce. Yan din yung nasa likod na tarpaulin. Between the two of us, job hopper kami. 6 companies, no? Noon, before settling down na ba sa ngayon? We can say, pero naka 6 companies na kami, 'di ba? And then, before, noong nag-work na kami ng 3 years, kumbaga 3 years na kami nagtatrabaho noon, wala kang savings eh. Tapos dumaan din kami sa pandemic. Trabaho, bahay ka lang. Walang something in between. 'Di ba? Bawal lumabas. Nag-attend kami ng ganitong webinar. Ang tanong doon, no, is life passing you by? Kumbaga hanggang ganyan ka na lang ba? Paikot, susweldo, gagastos,
susweldo ulit, bayad utang, paikot na lang, 'di ba? Walang extra, no? So, we are just kumbaga surviving. Hindi ka living, eh, 'di ba? Sa kasabihan ngayon, no? So, nag-decide kami that something need to change, no? And that is to fix our own finances. Yun muna. Siyempre, ano yung naisip mo dito? Naisip mo ba agad yung ibang totohanan, 'di ba? Siyempre hindi. Ang naisip mo yung sarili mong pera, yung sarili mong pamilya, within you. Na kung wala kang gagawin, hindi mo siya maayos, ano kayo in the future? Kumbaga, saan tayo pupulutin, no? So, we did that. We attend webinars like this, and I am telling you, no, hindi siya basta-basta ganun lang kabilis na magbago. 'Di ba? Ay, umattend ako webinar, natuto na ako. Mayaman na ba ako? Hindi pa. Wala pang yumaman actually sa panonood lang ng ganito. 'Di ba? Yung after that, balik ka na naman sa normal mong buhay, kinabukasan, balik ka na naman sa normal mong nakasanayan, 'di ba? So it's not like that. So we gave time for ourselves to fix our finances first, and then eventually, ayan, napadpad kami dito, 'di ba? Sa IMG, we became a financial educator. Bakit? Our single motto, ba't kami nandito, is kung nakatulong siya sa amin, for sure makakatulong siya sa inyo, 'di ba? Kung kami nauntog sa 3 years ng pagtatrabaho walang savings, paano pa yung mga nagtatrabaho ng 5 months, 5 months, 5 years, 10 years, 15, 20, 20 and beyond, tumagal ka na sa trabaho mo, wala pa rin, 'di ba? So, paano yung mga yun? That's why we are just passing it forward through the help of IMG. Sabi ko nga, it's where we are, kumbaga, a financial coach, no? A financial educator under IMG. So, sino nga ba si IMG na kinabibilangan din namin? So, a little bit about the company is, na-establish po tayo 2002. So, one of the biggest and fastest growing financial service company. 2002, kayo na po yung mag-math. 2023 na ngayon. Ilang taon? 21 years. O di ba sinagot ko din, no? So 'yon. And then we have many partners overseas because we are international, no? IMG is International Marketing Group. So Hong Kong, Japan, Taiwan, Macau, Middle East, European countries, as long as may Filipino diyan, no, and they wanted to learn more about financial literacy, then they are welcome to be part of our company, 'di ba? And of course, nasa yung office natin. Kung may gusto ka namang makitang totoo, 'di ba? Nasa Makati City po, Kings Court, Chino Roces Avenue. Or kung merong mga sub-offices diyan malapit sa inyo na IMG Financial Centers kung tawagin, then please go ahead, 'di ba? Dahil dito, we don't really sell anything, no? We just guide people who want to help themselves achieve financial security. Dahil mahirap tulungan yung mga taong ayaw mismong tulungan yung sarili nila. We're here to guide. Pero if you yourself, kumbaga, hindi ka pa open sa mga concepts, sa mga applications, then what more can we do for you? 'Di ba? Pero, believe it or not, mas marami yung mga gustong tulungan yung sarili nila to achieve financial security, and that's why we are here, no? And what's our crusade? We want to deliver the world's financial wake-up call. So ano yung wake-up call na yon sa atin? It is to change people from being spender to saver to investor and eventually an entrepreneur through financial education. O, di ba? Once upon a time, andyan din kami. We are spender, walang savings, walang investment, walang part-time job, walang increased cash flow, no? But with the help of IMG, nung na-introduce itong concept na to sa amin, sabi ko nga, 6 years ago, okay, ganun pala siya. Kailangan palang may gawin tayo, no? So, yon. What else? What's our mission? No? What's the company's mission? It's to help create wealth for families.
For families po, hindi yung ibang tao, hindi yung company yung payayamanin mo, kundi sarili mong family. Ganun siya ka-mission-oriented si IMG. Para walang kapamilyang may iwan. So allow me to give some emphasis on this. Bakit? Let's say successful ka, no? Ikaw mismo, sarili mo. You are there, andun ka na, nagagawa mo ng mga gusto mo, pero yung mga taong nakapalibot sa iyo, hindi pa, no? Hindi naman sa andun pa sila sa baba, pero parang ganun na nga. Tingin mo ano yung ending? Kapag may kailangan sila, ikaw yung lalapitan kasi ikaw yung may kaya. 'Di ba? Ikaw magbibigay ka kasi mabait ka. But what if instead of giving them fish, just like the old saying, turuan mo silang mangisda, 'di ba? Turuan mo sila ng financial literacy, dalhin mo rin sila dito sa IMG. And that's what we are doing, 'di ba? Kasi yung pagbibigay, pagpapahiram, it's just a short-term solution. We really need to learn how to manage our finances, no? So, paano natin 'to ginagawa? With our 30 million financial literacy campaign. What's that? May goal po kami na makapag-educate ng 30 million by the year 2030. Nakailan na tayo? 9 million. No, I'll show it later. 2023 pa lang. So, most probably mahihit natin to before our 2030. And dahil nanood ka ngayon, part ka na nun. Kasama ka na sa bilang. Ngayon, the question, ilan pa yung dadalhin mo doon sa goal natin na 30 million? 'Di ba? Kahit pa isa-isa lang yan, it can help. We will achieve it. And it is global. Sabi ko nga, we are all around the world, no? And it is through our book. Actually, yung libro na to, dito lang din galing yung mga tinuturo natin. Yung basic money concepts, andun siya, andyan siya. Mamaya, I'll show you where you can get one, no? So, yun. And now, moving on, ano pa ba yung, kumbaga, what's our vision, no? IMG's vision is to create the new industry, the new financial industry. Kasi po, ang financial industry, masyado na siyang traditional for the longest time. Okay? So, ang gusto ni IMG, everyone is able to earn what the wealthy are earning. Ano yun? Yung mayayaman. Kung ano yung kinikita nila, dapat kaya din natin kitain. Example, sa investments, no? Mutual funds, mag-invest ka sa mutual funds. Merong mayamang tao naka-invest ng 1 million sa mutual funds, tapos tayo, pati ako, meron lang tayong 1,000. Pero tatanggapin yun pareho ni mutual funds, no? And then, for example, kumita siya ng 5% yung mutual funds natin. Yung mayaman, kikita ng 5%, tayo din. Pantay lang. Saan tayo nagkakaiba? Sa kapital. Siya may 1,000,000, tayo may 1,000. Pero, parehas na 5% yung kinita mo. 'Di ba? So, that is just an example. Okay? Ang pinupunto natin doon, pantay. Hahayaan mo bang 1,000 lang investment mo? 'Di ba hindi naman? Kasi marami kang goals. Marami kang dreams. So, dadagdagan mo siya. And that's it, no? So, ano pa ba yung, kumbaga, mapapala natin with IMG aside sa kanyang main mission, which is to spread financial literacy? Meron din siyang mga membership benefits. But this would be discussed on a separate video. Hanapin nyo lang din dyan sa channel. So, andun siya. Pero just to give you an idea, meron siyang 60 plus benefits, 'di ba? By being part of IMG, whether you are in the Philippines or you are abroad, you are welcome, no? And just a little bit of overview kung sino yung mga partner companies natin. And take note, sila yung nakipag-partner kay IMG. Eto sila, 'di ba? To boost their businesses pa. Pero kung titignan, established na yung mga yan eh. They are big companies on their own field. What are they doing partnering up with IMG? So they believe IMG can help them. So sino tayo not to think that IMG can help us also on our personal finance, ha? 'Di ba? Pero ikaw, if you're part of IMG, you will have access sa lahat ng ito. Dito nung napansin ko to, isa lang yung nakita ko eh. Financial foundation. Nasaan dyan? Baka hanapin. If you wanted to build your healthcare,
we have a healthcare partners. There's Kaiser. If you wanted to build your protection insurance, we have insurance company partners. There's Manila Bankers Life. If you want to build your investments, nandyan si Rampber Financials and all the others. Or other benefits, non-life insurance, nandyan sila. And even allied financial services. Or yung pinaka-bottom ng ating financial foundation, ano yun? Increase cash flow. You can earn here at IMG. Diba? But that's gonna be a different topic already. So what's the summary of our solution po ano? Education, learn with us. Natuto ka na just by watching this, 'di ba? What's next? Execute, apply what you learn. Ang sabi po dito, education, no? Learning without execution is just entertainment. Mukha po ba kaming entertainer sa paningin nyo? Hindi. We are financial coach. So we are hoping that you will apply what you learn. Di ba? Kasi wala pang nanood, umattend ng seminar, kahit face-to-face siya, kahit nagbayad ka. Pagkatapos mong pumunta doon, mayaman ka na ba bukas? Hindi. Ina-apply yan. And it takes time. And it takes the right environment. No? Be with the right people. Bakit po? Pwedeng nag-iipon ka on your own, pero mahirap kasi sa paligid mo, hindi sila nag-iipon. Swerte ka na kung hindi ka nila kinokontra. 'Di ba? Pero kung nine-negative ka pa nila, inihikayat ka pa nilang gumastos sa mga walang kabuluhang bagay, then it's a challenge, no? Pero dito, you will have the environment of being with the right people. Somebody na probably same mo ng mindset. How to get out of the poverty, how to be successful, how to be financially free. Pare-parehas kayo na iniisip. And kung magkakasama yung mga ganong tao, then much better, 'di ba? Mas madali. Meron kayong kumbaga body system. Uy, kamusta ka na sa financial foundation mo? Hindi yung puro chismis na lang yung pinag-uusapan nyo, 'di ba? Kamustahin nyo naman yung finances ng isa't isa. Sino yung may pakialam kung makakabayad ka ng utang mo? 'Di ba? Sino yung may pakialam kung meron kang pang-suporta sa pamilya mo? So, those people are here. And then entrepreneurship. Sabi ko nga, we have a business opportunity here. Paano? It's just to help other people like this, no? And then lastly, on a separate video, enjoy our benefits by being part of IMG, no? So ngayon, if you're asking, 'di ba, if we did get your attention or your interest and you are interested, so what to do next, 'di ba? So number one diyan, syempre pasalamatan mo yung taong nag-send sa'yo nito. Or kung wala, nag-scroll ka lang, kumbaga self-study, thank yourself. 'Di ba? Kasi tinapos mo. Ilang minutes na tayo? We're at 48 minutes, no? And then step 2, ask yourself naman, do I want something to change? 'Di ba? Kasi that's the hardest part. Yung mag-decide ka. Kung pwede kasing komportable ka ngayon, pero you are just barely getting by, yung sapat lang, then ask yourself, gusto mo bang magbago 'yan? 'Di ba? Natatakot ka ba? Na-excite ka ba? Pero kahit alin man diyan nararamdaman mo, go to step 3. Okay? Schedule a personal coaching session with us. 'Di ba? Or with the person who invited you. Kasi most probably, they're part of IMG. They are a financial coach like us. No? So where can you contact us? No, that's the question. If you wanted to, no. It's free, by the way. So this is our contact details. That's my personal Facebook. Hanapin nyo lang. Add friend. 'Di ba? Message me. Papasok naman yan sa inbox ko. I'll read it. Okay? Or if you wanted something na daily dose of personal finance, you wanted something to read every day, aside sa mga social media na pina-follow mo, then you can also find our simple Facebook page. 'Di ba? Gab enjoys your investor couple. And what do we do sa ating personal coaching session, no? There are people na nahihiyang sabihin yung kanilang problema. Personal, yung kanilang budgeting. O kaya naman hindi pinag-uusapan yung pera sa circle, sa family lalo na. So, that's why they come to us. Let's figure it out. Let's help you.
'Di ba? O puwedeng face to face if you are within our area, kaya nga mag-message kayo, 'no? Or we can do online kung malayo kayo, especially OFWs, 'di ba? Magkaiba yung oras, 'wag niyo pong isipin 'yun. We can adjust, 'no, just to teach you. Or kung minsan one-on-one is okay, sometimes bakit kumalat si IMG? Kung ngayon niyo lang narinig si IMG, ako no'n nung, IMG is at 18 or 17 years of existence, hindi ko siya alam, to be honest. Pero paano ko siya nalaman? It's by a member na nag-reach out lang sa akin if I wanted to learn financial literacy. And that is what I'm doing right now. We are paying it forward. So may mga hindi nakaka-attend online, pumupunta kami just to discuss, 'di ba? 'Yan, sa mga bara-barangay, baryo-baryo, hindi naman gano'n kaliblib, 'no? Pero some people, they really do, 'no? And one of my, what I can say proud of is nakuha po tayong speaker sa isang organization ng OFWs sa certain na probinsya. So imagine the people, 'no? And then I just talk with them, educated them. Maraming naka-relate, maraming nahihiyang maki-relate, 'di ba? Kasi nga naman 20 years ka na abroad, wala nangyari. Guminhawa lang yung buhay mo saglit, 'no? Kaya puwede nating i-set sa inyong little organization kung meron man, mag-message lang kayo, 'di ba? May bayad ba? Actually wala, kasi nakuha namin siya ng libre, financial literacy, we got it for free. So sino kami para maningil, 'di ba? So kung Zoom man 'yan, then much better, 'no? Or 'yan, Zoom like this. We conduct a, regular webinar basis about financial literacy. Mag-message lang din kayo kung interesado kayo para malaman niyo yung kailan yung next schedule, okay? And now, dahil umabot ka dito sa part na 'to, we are at siguro around 53 minutes na, 'no? Then let me give you a gift, oh, 'di ba? Nakinig ka na, ikaw pa may regalo, 'no? It's part of our Campaign and Protect program. So ano 'yun? We campaign financial literacy to you, okay? And then we protect you after. How's that? Bibigyan ka namin ng free 20,000 personal accident insurance. How can you get it? Then, you need to message us kasi merong instructions kung paano mo siya ma-avail ng free. Ngayon, may mga nagtatanong, totoo po ba yan? No? Eh, gusto ba nating ma-claim agad? Kailangan mo ma-aksidente, di ba? Hindi naman. So, it's our token for you for listening to us. Imagine, nagbigay ka ng 50 plus minutes of your time. Tapos wala ka makukuha. Di ba? Bonus na to actually kasi natuto ka na dun sa basic money concepts. No? So with that, I thank you for your time and see you around. Okay, tandaan, education without execution is nothing. No? Natuto ka lang. Pero may pahabol ako, 'di ba? May pasingit pa, no? Kung pwede namang we go on the other way around. Dahil you will always have an excuse para wag mag-save or invest. But you know what? No matter what your excuse is, tatanda ka pa rin next year, 'di ba? Magba-birthday ka pa rin next year. Hindi mo mapipigilan 'yun. No matter what your excuse is, yung anak mo magkokolehiyo and you need money for education. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income, no? So with that, the decision is yours.